Yes po, at that time, yun po yung jurisprudence, basta ang isang Filipina ay nakapag-asawa ng isang foreigner, automatically yung Filipina po ay nawawalan ng Philippine citizenship. And therefore, at that time daw po na pinakasalan, yung pong kanyang tatay, nung kanyang nanay, nawala po ang pagiging Filipino citizen. Ang grabe, ang galing ng abogado nitong si Benny Abante. Election lawyer ho ni Benny Abante. Attorney George Garcia, palakpakan ho natin. Ibang klase, oo. Naku, sobrang stress na ho nitong si Risa Hontiveros. Mamaya na ho natin balikan yung issue na yan. Dito ho muna tayo kay Attorney Rowena Guanzon. Meron ho siyang napakatapang na birada dito kay Martin Tambaluslos Romualdez. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Naku, malapit na ho yung birthday natin. Paano ba yan? Paano ba yan mga kababayan? Yung mga hindi pa ho nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Paabutin na ho natin ng 910,000 subscriber to para talagang 90,000 na lang ang kulang. Sa mga magsasubscribe dito sa video na to, maraming salamat ho. Magpapaparty ako, huwag kayong mag-alala. 1 million subscriber natin, lahat imbitado dyan. Ayun na nga, ha? Bago ho natin pakinggan, yaang banat na yan, netong si Attorney Rowena Guanzon, basahin ho muna natin ito. Makialam, makinig, manood. Romualdez backs public access to BICAM budget deliberation. Bak ngayon lang, meron nung sagot. Etong si Attorney Rowena Guanzon dito sa kabalbala na to, matagal na yan. Akala mo naman ngayong bumanat si Romualdez na ganito na yung, manood natin, bantayan natin yung makialam sa bayan ng Pilipino sa BICAM. Matagal na hong panahawagan yan. Kayo ho sa Kongreso, ayaw nyo hong ipakita. Di ba pagka nagdi-deliberate kayo, pupunta pa kayo sa hotel, anak ng tokwa, tapos ganyan sasabihin mo, makialam, makinig, manood. Loko-loko. Kaya ka na pagkakamalang sinto-sinto eh. Di ba? Mantakin nyo, ang tagal ng panawagan yan. Hindi lang ho ngayon yan. Transparency. Marami nang nanawagang senador dyan. Ang tanong, kung kailan naubos na budget? Kung kailan nagkaskandalo sa BICAM, hindi ka pa magsasalita ng ganyan. Sa tingin ko, kung nakalusot kayo doon sa 2025 budget, hindi mo sasabihin niyan, Brad. Business as usual lang kayo dito sa susunod na budget para sa 2026, para sa taong 2026. Tama, mali? Kaso ang problema, nabisto kayo. Kulang-kulang yung BICAM, pinirmahan nyo. Pagdating sa plenaryo, hindi nyo na dinaan sa plenaryo yung pinagdadagdag nyo. Dinaan nyo na lang, ministerial na lang daw yun, sabi nitong si Kimbo, di ba? Hoy Kimbo, nako, hindi pa tapos ang pananagutan mo, madam. Ikaw ang APRO, vice chair ng APRO noong mga panahon na yun. Ay tama, nag-resign itong si Saldico, biglang pumasok sa eksena, etong si Estela Kimbo. Kaya ikaw, madam, ang isa sa mga sasagot sa kapalpakan dyan sa 2025 BICAM na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, umpisa na po pala natin. Itong kay Attorney Rowena Guanzon. Attorney, ito si Attorney Idol ko to eh. Attorney, shoutout natin. Mega love talaga natin yan si Attorney Rowena Guanzon. Nanalo ho yung party list niya. Masaya ho tayo. Bakit? Kahit na alay niya sa mga dilawan, yung pagkadilaw niyan, nasa tamang kaisipan. Hindi ho kagaya ng mga kasama niyang dilaw na liberal. At saka yung mga pinklawan, mga ano yun, mga bayaran yun. Kung saan mabubusog, doon ho yung mga yun. Pero ito, anak ng toko, makikipagbalagbagan ho ito pagka nasa tama, talagang tatayuan ho nito. Pag nasa tama, tatayuan nitong si Atty. Rowena Guanzon. Kaya natuwa tayo kasi yung representa niyang party list, lehitimo. Hindi ho siya nagpunta dyan sa House of Representative para manggulo lang, kagaya ng mga makakaliwang grupo. Ito, pakinggan ho natin. Itong si Atty. Rowena Guanzon. What do you call this? The entries there in the budget for the General Appropriations Act na bubutohan ng mga senador at kongresista. Aba? Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si Ang baluslos. best friend ko, si Romualdez. Sabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo. Kasi pera nyo ito. Yan. Bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kaming bobong-bobo na kami.
Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung bike. Ikaw pa, Hindi na babantay ng Bicam. Ikaw ang babantay namin. Kasi kayo ho, kayo ang pasimuno ng kawalang yaan dyan sa House of Representatives. Nakikita nyo ho ba yung pagmumukha na yan? Hindi si Atty. Rowena Guanzon. Ano yan? Ay, idolo natin yan. Love natin yan. Attorney ha. Love ko yan si Atty. Rowena Guanzon. Yang katabi niya. Yan ang pasimuno ng mga kabalbalan dyan sa House of Representatives. Lahat ng kalokohan na maisip nyo, kung sinong nakaisip niyan, walang iba kung di yung sinto-sinto na yan. Hindi, sa totoo lang ha, no joke, impeachment, BICAM, yung budget na ilinagay sa DepEd, tapos sila lang pala may control, yung sinasabi ni BP, yung mga flood controls, yung ayuda, lahat po yan galing sa sabaw na utak ni Martin Romualdez. Wala akong ibang pinanggalingan yan. Utak ko lahat niya yan. Kaya kung meron tayong isa sa mga sisisihin sa paglagapak ng ekonomiya, sa pagsadsad ng Pilipinas, kung bakit ayaw ng puntahan ng mga turismo, isa ho yan sa pwede nating sisihin. Yan si Martin Tambalos Los Romualdez. magsabi na bantayan namin yung Bicam dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Ano pang uubusin nila? Torne, ano pa uubusin nila? Ubus na. Inuubos na nila. Nahabla-habla na nga yung... Nahabla-habla na nga sa Supreme Court to declare the General Appropriations Act unconstitutional eh. Correct. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos, ngayon, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang Bicam dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap na pamigay mo na. Iba talaga pumanat itong si Atty. Rowena Guanzon. Atty., I love you. I love you, Atty. Palakpakan natin. Mwah. I love you, Atty. Hindi, idol na. Ano pong babantayan namin? Ubus na. Hindi, Atty., nangutang sila. Yun yung tinutukoy niya na babantayan natin, yung inuutang. Kasi yung pera natin, na-drain na ho yung Pilipinas. Parang mga vampiro itong magpinsyan na to, lahat ng pwedeng ututin, inutot niya. Ngayon, nangutang sila, yun ang babantayan natin, yung inutang nila, Atty. Rowena Guanzon. Pero itong speaker na to, huwag yung pabantayan yung Bicam sa amin. Kayo ang babantayan natin. Sa Senado, medyo yung tipong, meron din magnanakaw dyan sa Senado. Di ba? Yung iba pa nga na pagbibintangang nagbabayad daw ng 1 bilyon. Di ba? Kahit isang institusyon, meron mga magnanakaw. Pero sa House of Representatives, napakagara pala. Naka Rolex, Patek Philippe, di ba? Naka Cadillac, naka Ferrari, Lamborghini. Gara pala yung pagnanakaw sa House of Representatives. Kaya kung meron kaming babantayan, yung mga dyan, mga crocodile dyan sa House. Naklanto ko, Bicam. Kayo lang. Naka-laser focus kami dito sa sintong si Martin Romualdez. Subscribe daw kayo. Ay dyan mag-aalis si attorney ayaw pa nilang mag-subscribe PHO. Pagalitan mo nga sila. Susumbo ko kayo kay Atty. Rowena Guanzon. Attorney, ayaw pa nila. Gusto lang nila nanunood. Wala, yung tipong isang scroll lang tapos pipindutin yung subscribe, ayaw pa nila. Anak ng tawa. Mga hanip kayo. Pipindutin na lang yung subscribe. Bago pa mag-eleksyon, napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next, ito lang. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Ibang level itong si Atty. Rowena Guanzon. Ginawang yung mga police may body camera. Yung may audio Baka magkindatang kayo, di namin alam yung ganyan-ganyan kayo, di ba?
attorney, sa hiling magnakaw ng mga walang yung, ano na yan, crocodile, baka gumawa pa sila ng sarili nilang lengguwahe, tsaka yung paganyan-ganyan, no? Pagka gumanyan ka, 5 billion yun. Pag gumanyan ka, 5 billion yun. Kunyari, DepEd, gaganyan yung si Tambo, alam mo na, hindi na magsasalita. Hindi yan, attorney, hindi natin na ano sa camera yan. Gagaya magkasisinyalan yan, no? Pag gagawa niyan, 5 billion yan. Pag gagawa niyan yan, 2 billion yan. Alam na, kunyari biglang kumamot dito, yan, yan. Pinag-uusapan, budget ng DPWH, gaganito si Tamba, gaganyan, 2 billion yan. Alam na di ba? Ganon kagarapal, ganon kawalang yaya mga congressman na yan. Tuloy. Saka lahat ng upo sa bicameral conference committee, naka-live stream. Yan. Pero mismo ang speaker, tsaka yung chair ng Appropriations Act, magsuot po ng body camera. Hindi sapat. Hindi sapat ang body cam. Madadaan tayo sa ganyan, no? Torni, gagaganyan lang. Kunya, pagka nag-stretch ng ganyan, ibig sabihin 3 billion yun. Pagka nangamot siya ng ganyan, 2 billion. Pagka gumanyan siya, 5 billion. Gagawan ng hand sign yan, gagawan ng mga body language. Kunyari naman, hinawakan niya yung kabilang tenga niya, 1 billion yan na, 1 billion. Alam na, di ba? Yung mga walang yangay, mga kawatan. Yung mga nasa pamahalaan natin, mga kawatan, mga kriminal. Pero lang mga Duterte, siyempre, at itong si Atty. Rowena Guanzon, di naman lahat. Di ba? Karamihan dyan, magagaling din naman. Si Senator Bato, nandiyan si Senator Christopher Bongo. Pero dyan, karamihan, mga kriminal. Ito, attorney commentary ako kayo dyan sa mga tirada na yan, itong si Atty. Rowena Guanzon. Ngayon naman, ito ang pinaka-aabangan ng ating mga kababayan, ha. Ito kung tawag dito, kay George Garcia, dito sa issue ni pangalan nito, itong si Abante. Naku, malupit ho ito mga kababayan. Panibagong iskandalo nitong si ipinilit Ano ba, hindi na ba talaga pwede mag-refund, sir? Nagastos niyo na ho ba? yung sweldo nila. Ito dapat i-refund niya lahat na sinweldo niya kasi puro kawalang yan din ginagawa sa Comelec nito. Hindi na ba pwede mag-refund? Mahiya naman ho kayo sa mga 3rd district ng Maynila. Hindi ho yan ang pinanalo nila. Bakit yan ho ang inupudio? Ngayon, ang boses ng taong bayan, nasasapawan ng boses ni George Garcia. Comelec and Bank, ipinag-utos na iproklama si Benny Abante bilang panalong kandidato. Palakpakan, yan nadaan sa Himala. Pastor Abante. Di ba? Nadaan sa dasal. Anak ng toka. Kanino siya nagdasal? Kay Puong Tamba. Nandun siya sa House of Representatives. Nakaganon si Tamba, nagdadasal siya, please, ako paupuin nyo. Di ba? Tapos, siya, nananampalataya siya dito kay George Garcia. Nag-utos ng NBank. Ibig sabihin, hindi yung nila rinirespeto yung ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Para sa Korte Suprema, huwag nyo na tawaging Suprema ang inyong korte. Kasi nag-utos kayo, naglabas kayo ng desisyon, kung hindi rin sinusundin, ibig sabihin hindi kayo Suprema. Korte lang kayo. Aanin pa natin ang Korte Suprema kung maglalabas ito ng desisyon at di rin natin susundin. Masusunod pa rin yung mga nasa Comelec and Bank. Ibig sabihin, mas mahusay pa kayo sa Korte Suprema? Anak ng toko, wag ganon. Hindi, mas mahusay yung kung kanino nanalangin yan si Benny Abante. Nanalangin siya doon sa puon nila dyan sa House of Representatives. Diba? Yung puon nila doon, yung tipong kahit di natin nakikita kumakain, mukhang busog na busog.
Diba? Doon ko kasi nanalangin yan. Ito ang naging interview nitong si George Garcia diyan sa Net25 kaninang umaga. Tama, July 1 kaninang umaga. Dito kay na Ma'am Ali Soto, no. Panoorin ho natin 'to mga kababayan. Mabigat ho ito. Itong kasi ngayong mga panahon na 'to, marami ng aligasyon dito kay George Garcia. Marami nang nananawagan na mag-resign siya, di naman kaya dapat ma-impeach siya. Kayo ho ba ano sa tingin niyo itong na 'to, itong si George? Tayo, kung ayaw niya mag-resign, dapat ma-impeach siya. Kasi betrayal of public trust yun yung ginawa niya nung nagdang election. Nasaan yung 16 million overvote? Saan ang galing? Consolidation server, wala naman pala sa rolls yun. Ba't biglang nagkaganon? Diba? O yung mga napabalitang binoto nila, 11, saktong 12, tapos overvote. Diba? Betrayal of public trust yan. Ang tanong, sambayan ng Pilipino, nagtitiwala pa ho ba kayo kay George Garcia? I-comment nyo ho sa baba. Pakinggan ho natin ang kanyang interview dito sa ASPN. Gang! Chairman, magandang umaga. Welcome back to ASPN. Good morning, Chairman! Chairman George? Chairman, lalagya pa yung signal ni Chairman George Garcia. Chairman George Garcia? Chairman? Chairman, can you hear us po? Oh. Parang Chairman? masakit na yung ulo ni Chairman George. Chairman. Sunod-sunod po yung kanyang mga interview. Ayan na. Ayan na. Okay, Chairman. Magandang umaga po. Okay, Chairman, if you can hear us. At noon yesterday, June 30, nagsimula na po yung termino ng ating mga hinalal na opisyal noong Mayo. At naiproklama kapag na-proclaim na, nawawala na sa jurisdiction ng COMELEC, liban na lang kung may pending na kaso. So sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte has been proclaimed in absentia, although parang he hasn't taken his oath of Wala. office, no? And we're not seeing that he's going to be released anytime soon from the detention facility. Hindi ko alam yung kakayahan niya to govern while in detention. So itong the matter is out of your hands. It's up to the DILG po na to decide kung ano po ang mangyayari, Chairman. Yes, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Una, gusto lang natin iwanagin, pwede po ang proclamation in absentia. Hindi po required, wala po sa batas na nagsasabi na ang isang tao hindi pwede maproklama dahil lamang sa wala siya o hindi siya present doon sa lugar kung saan siya nanalo o tumatakbo. Number one. Number two, kahit naman po hindi siya nakaboto o hindi po niya naiboto ang sarili niya, pwede pa rin po siya na mahalal. So, after po ng proclamation, nawawala po ang jurisdiction, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa Commission on Elections, at ito po ay napupunta na sa DILG. Sa DILG naman po, para makapag-assume, mukhang kinakailangan nila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Number two, yung pong certification na galing sa amin na ang taong yan, ang kandidatong yan, ay nakapag-submit ng SOSE. At number three, yung pong oath of office. And therefore, pagka po wala yung isa sa mga yan, ay hindi po nila pinapayagan na makapag-assume yung isang kandidato. Ngayon, kung hindi po nakapag-assume yung isang kandidato dahil ito po ay local government and therefore meron pong rule on succession. Pagka po hindi pa nag-qualify yung mismong nanalong mayor, pwede po yung vice mayor ay ng acting capacity ang manunungkulan muna bilang nakaupong punong lungsod ng naturang lungsod po. Oo. Ayun, sabi mo nga. So in this case, yung anak niya si buti na lang, Baste buti na lang Duterte. anak niya. I'm very interested dito po sa kaso po ni Abante versus Uy. Yan. Kasi Yan. Diyan tayo pumunta. Ayaw kay Tatay Digong. Si Tatay Digong dapat matagal na nakauwi sa Pilipinas yan eh. Pero hindi yan ang issue dyan. Alam ko, tinawagan nyo yan at Chairman George dahil dyan sa issue nitong si Benny Boy. Talagang yun nga, yung parang the line of succession doesn't apply here, no? Kasi nga congressman ang posisyon. So paki-clarify po Chairman George kung bakit po hindi talaga base po sa COMELEC naglabas na po kayo ng desisyon na hindi talaga po makakaupo po si Uy bilang kongresista po ng 6th district ng Manila at si Abante po, Congressman Abante po ang uupo. Ma'am Pat, kung marapati niyo po, hatiin ko lang yung dalawang issues po. Okay. Yung una ay bakit po nagdesisyon ng COMELEC and Bank na sabihin na hindi dapat makaupo ang respondent Chua Uy. Sabi po ng COMELEC and Bank, ako po hindi sapagkat tayo may participation dati
bilang professional relationship sa isa sa mga parties. So sabi po ng COMELEC majority, hindi daw po pwede makaupo si Chua Uy sapagkat hindi siya natural born Filipino citizen. At dahil po dyan, ang requirement po sa ating saligang batas para maging kongresista, dapat ikaw ay isang natural born Filipino citizen. And therefore, ang tanong kung sino po ang pauupuin. Medyo may komplikado lang po ng konti sa sitwasyon ng komisyon dito sa bagay at sa kaso na ito. Kalalabas lang po ng desisyon ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Mangungadatu versus COMELEC na kung saan inabando na po kasi ng Korte Suprema yung pong doktrina sa second placer. Ang ating po kasing doktrina na yon sinasabi kapag sa isang cancellation ng candidacy, lumabas ang desisyon pagkatapos ng eleksyon, pero kahit nanunungkulan na, ang makakaupo ay ang second placer. As if hindi daw po naging kandidato yung first placer. Ngayon po, base sa bagong doktrina ng Korte Suprema na inabandon yung unang doktrina, ay kahit ito'y cancellation ng candidacy, kahit ito'y disqualification, wala nang distinction. Basta lumabas ang desisyon ng COMELEC o ng sino mang korte na mas mataas na korte na tinatanggal yung nanalo, yung nakaupo, ang makakaupo po succession. Yung kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor, yan po ang mangyayari succession. Whether cancellation, kahit na ang issue ay citizenship, ang issue ay age, residency, registration bilang botante, vice mayor o yung succession. Subalit, meron po lang kaming konting problema sapagkat paano po kung lumabas ang desisyon namin after the election, after the proclamation, pero bago nag-assume sa June 30 kahapon ng alas 12:01 yung mismong nanalong kandidato. And therefore, tinatanggal siya halimbawa, position ay congressman, sino po ang pauupuin? Ganong hindi po covered ang congressman ng local government code and therefore, wala pong succession. Ia-apply po ba namin ang second place sa rule o hindi ba namin ia-apply ang second place sa rule? So, pwede pa rin yung questionin, Chairman, itong naging decision nyo dito, junking itong motion for reconsideration po ni Joey Uy? Kaya po kami po doon sa kaso po ng Mangungadatu versus COMELEC na nag-abandon na ng kaso ng Halosos, kami po ay hindi magpa-file ng motion for reconsideration sapagkat panalo po kami doon, kami po ang sinuportahan ng Korte Suprema. Subalit, magre-request lang po kami ng clarification sa kataas-taasang hukuman tungkol sa bagay na yan. Tungkol po doon sa sino ba ang pauupuin kung sakasakali na lumabas ang isang desisyon prior to the June assumption 30. ng June 30. Although maliwanag po sa desisyon, Pero maliwanag po sa naging desisyon ng COMELEC na ang pinapaupo po doon sa Chua Uy case ay yung pong second placer. Pero Chair, ang tanong ko po, kasi yung naging basehan nyo para sa yung desisyon, yung kanyang citizenship So ano ho ba yung naging, ano yung paglabag po ni Chua Uy? Kaya hindi po siya pwedeng umupo ayon po sa COMELEC and Bank? Yes, Ma'am Pat, Ma'am Ali, although hindi ko matatalakay extensively kasi po para naman hindi tayo ma-subjudice. Ganito po, ang sinasabi po ng COMELEC majority ng mga commissioners ng COMELEC ay hindi daw po siya natural born Filipino citizen. Tatandaan po ng mga kababayan natin para malaman kung anong klaseng citizenship tayo. Brad, Pilipino ang nanay. Naturalized ba tatay? Pilipino yung nanay, hindi tayo nagkakamali. Ang pagbabasihan po nyo lagi, anong year pinanganak ang isang tao. Dahil yung year na yan po, Ma'am Ali, Ma'am Pata magsasabi, anong saligang batas ang i-apply sa kanya para malaman ko anong citizenship niya. Talagang, abogadong ka na ni, nito. Nagtutunog election lawyer ka nitong si Benny Abante, Pambihira. Tayo ba ay pinanganak under the 1935 Constitution? Tayo ba ay pinanganak under the 1973 Constitution? O tayo ba ay pinanganak under the 1987 Constitution? Magkakaiba po kasi ang provisyon ng bawat saligang batas kung pag-uusapan sino ba ang Filipino citizen. Sa 1935 Constitution, pagka ang tatay mo ay foreigner, tapos ikaw ay hindi Filipino citizen, hindi ka natural born. Pag ang nanay mo Pilipina, pero ang tatay mo foreigner, ikaw ay maaaring maging Filipino basta pagdating mo sa age of majority, mag-e-elect ka ng Philippine citizenship. Pag hindi mo ginawa yung pag-e-elect ng Philippine citizenship, hindi ka po Filipino citizen. Ikumpara po natin sa 1987 Constitution. Sa 1987 Constitution nakalagay, those whose fathers
or mothers are Filipino citizens. So automatically, basta nanay mo o tatay mo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino. So siya po kasi ay pinanganak under the 1935 Constitution and therefore in-apply po sa kanya yung 1935 Constitution na lumalabas, hindi po siya natural born. Ayun, 1935 Comelec, pala. Chairman Garcia, bakit importante at nababanggit sa ulat na bagamat Filipina yung nanay niya, she lost her Filipino citizenship by marrying a foreign national. So yun ang sinasabi na lohika kung bakit hindi siya Yes po, natural Ma'am born Ali. citizen. Yung nanay niya, bagamat Filipina, lost her Filipino citizenship when she married itong Foreigner? foreign national. May batas po existing na gano'n, na kapag Yes ikaw po. ay Filipina and you marry a foreign national, Yes po, you lalo lose na your po- Filipino citizenship law at that time. Yes po, at that time, yun po yung jurisprudence, basta ang isang Filipina ay nakapag-asawa ng isang Ang grabe, ang galing ng abogado nitong si Benny Abante. Election lawyer ho ni Benny Abante. Attorney George Garcia, palakpakan ho natin, ibang klase, oo. Di ba? Ayos, foreigner, ayos. automatically yung Filipina po ay nawawalan ng Philippine citizenship. And therefore, at that time daw po na pinakasalan, yung pong kanyang tatay, nung kanyang nanay, nawala po ang pagiging Filipino citizen. And even on the assumption daw po na naging Filipino yung ang nanay po ay na-retain ang Philippine citizenship, just the same, pagdating ng age of majority, kinakailangan pa rin mag-elect yung naturang mga anak ng Philippine citizenship. Kung hindi po sila natural born Filipino citizen. Yan po yung nangyari sa kaso rin ni FPJ. Nangyari rin po sa kaso nung issue rin po sa Grace Paul Manzares versus the Commission on Election. Kaya po ganun ka-importante na malaman natin kung kailan tayo ipinanganak. And therefore, malalaman lang yan kapag ka nagkaroon ng malawakang presentation ng ebidensya. Oo. So, Chairman, sa ngayon, yun na nga, nag-umpisa na po ang 20th Congress, automatic na hubang si Abante o vacant muna po siya kasi i-appeal po ni Chua Uy yung kanyang kaso sa Korte Suprema. Ano po mangyayari ngayon sa 6th District po? Meron bang uupong congressman o wala? Sa kasalukuyan po, syempre nag-apila yung pong kampo noong hindi pinalad sa Comelec and Bank. Nalaman po natin, pumunta na po sa Korte Suprema at malamang-lamang humihingi na po sila ngayon ng temporary restraining order upang mapigilan ang pagpapaupo doon sa petitioner, yung pong nakalaban. Subalit, dapat din po malaman ng lahat na ang Comelec po, ang finality ng aming desisyon ay 5 araw pagkatapos po itong mailabas. And therefore, sa kasalukuyan ay wala pa pong pagbabago doon po sa sitwasyon dyan sa distrito dahil nga po sa finality in 5 days ng aming pong desisyon. So si Kong Abante uupo unless the Supreme Court comes out with a decision na pwede si Chua Uy. Ganun po mangyayari. Chair? Sa po yan sa mga issues na maaaring na-erase nila, katulad na rin po ng issue. Hello po. Yes, Oo, yes, yes. go ahead Opo. po. Sige lang, Chair. salita ka lang, Brad. Go ahead, Chair. Hello. Yes, check. Pagtanggol mo si Abante. Chair, we can hear you. We can hear you po. We can hear you Go, po. go. Ano po, yan po ang isa sa mga issues na maaaring ma-raise, kasama na rin po yung issue ng jurisdiction pa rin ng Commission on Election dyan sa mga ganyang klaseng kaso. Sa bandang huli po kasi, Ma'am Ali, Ma'am Pat, this is an issue of membership sa House of Representatives at saka sa bandang huli rin po, ang Korte Suprema pa rin ang may final say sa bagay na yan. Kaya po maganda rin na malaman natin kung ano po ang kahihinat na ng kaso na naitaas po dyan sa Korte Suprema. Okay. Okay, 3 days before the end of her term, naglabas po ng desisyon ang Manila Regional Trial Court Branch 34 na sinasabi, pinagbigyan yung quo warrant of petition ng Office of the Solicitor General na talaga walang kaduda-duda. Chinese si Alice Go. At actually, burado yung kanyang mayorship from the records, no? Kasi talaga void ab initio. Never ka naging mayor ng Bamban Tarlac. Ngayon po, binase dun sa ebidensya na nakalap, di ba yung fingerprints, Yeah. nagtugma dun sa Chinese national na si Go Huaping, at walang birth records, walang marriage records, yung alleged parents niya. And this was like after an extensive investigation. My question being,
Ito pong panawagan ninyo na magkaroon po ng pagbabago. No? You want stricter rules. Higpitan ang mga Yan. panuntunan, ang mga batas po natin regarding the filing of certificates of candidacies. Kasi po ngayon, as of now, ministerial lamang ang COMELEC. Ang duty nyo is just to receive. Wala kayong discretion, hindi kayo maaring humingi ng mga additional na documentation to prove, let's say, your citizenship, your residency, your age. At nais nyo mong magbago yun. COMELEC Chair, is that possible po considering etong kamukha ka kay Alice Go, parang grabe yung investigasyon na nangyari bago makarating dun sa conclusion na siya ay Chinese. Ano po exactly ang hinihingi nating pagbabago, COMELEC Chair? Ma'am Ali, kung napansin niyo po nung dati ako'y na-interview niyo rin, ang una ko pong sinabi, ang kailangan natin muna, ginawa namin dahil wala kang batas, ginawa po namin, nilathala namin ang lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng 44,000 na kandidato vying for 18,255 na posisyon. At least po, pasimula yun, para lang malaman ng mga kababayan natin sino ba yung tumatakbo, ano ba ang background niya, saan ba siya nanggaling, ano ba ang tinuturo niyang tirahan, ilang taon na ba siya, Filipino ba siya o hindi. Isa po yun sa ginagawa natin sapagkat sa atin po kasing umiiral na batas, lalo ng Section 76 ng Omnibus Selection Code, ay wala po kami discretion kung hindi tumanggap lang ng certificates of candidacy. Ministerial daw po kasi ang duty namin. Ibig sabihin, basta yan ay fully accomplished, notaryado, nagbayad ng documentary stamp, ay dapat po namin tanggapin ang COC. Hindi dahil singkit yung tao, dahil kasing kulay ko, ay dapat i-refuse namin yung pagpa-file ng COC dahil hindi namin po kakilala yung lahat ng tao magpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Ang sana po ay magkaroon ng batas na kung saan magre-require na pwede po magdagdag ang COMELEC ng requirements sa pagpa-file ng COC katulad ng birth certificate. Yeah. Sana mai-attach ang birth certificate. Nako. Birth certificate. Chair? Naglalag. Chair, Naglalag. can you turn off your video, Chair? Para po, baka mahina po yung Ayusin lang internet. natin ang ating linya ng Oo, komunikasyon baka with dapat COMELEC Chair George Garcia patayin because yung we're video. losing most of what he's saying na napakahalaga. Pakiayos lamang. Sabi niya, Oo. dagdagan daw at least yung birth certificate para as part of the requirement if you're going to file for your certificate of candidacy. COMELEC Chair, are you back po? Umalis na raw po. Umalis Ay. na? Umalis na. Ayun na nga mga kababayan. Umalis na daw si George Garcia. Hindi na nakapaghintay. Excited pa naman ako dun sa niya pagdedepensa niya dito kay Benny Abante, di ba? O ano magagawa ho natin? Umalis na daw ho. Dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat dito sa ASPN, dito kay Ma'am Alice Soto. Idol din ho natin yan. Maraming salamat mga kababayan. Mahal natin ng Pilipinas.